Hello everyone, ako si Jason T. Asuncion at ang topic natin ngayon ay about internal CSS at kung paano gamitin ang heading tags sa HTML. Okay? So sa activity na to, kailangan natin ng folder. May folder ako dito, ang pangalan niya ay THTML. Okay? So kung wala pa kayong ganyang folder, gumawa na kayo. So lahat ng activity natin sa Dynamic HTML, dito natin isi-save. So, actually, meron na akong dalawa. Okay, kung nakakasabay kayo sa mga activity natin, meron na akong dalawang activity. Kung hindi, check nyo lang yung ating channel, JudSummer99. May mga video tutorial tayo dun about the HTML. Okay. And to start, magbubukas lang ako ng notepad. Okay, first is, tatay ko muna yung basic structure ng HTML. Okay, first itong HTML tag, yung opening and closing. Then, yung head part niya, o yung head tag, meron siyang opening and closing. Then, yung body tags, meron siyang opening and closing. Okay. Ang una ko munang ituturo is kung paano gumamit ng heading, no? So, ano bang heading? Ang heading is ginagamit sa title ng mga paragraph, no? Maganda siyang gamitin sa title ng mga paragraph kasi meron siyang built-in font size at the same time may built-in BR siya o may built-in enter siya. Automatic bumababa ng one line yung mga sentence or words na nasa ilalim ng heading. So pag nilagay ko siya sa paragraph, halimbawa nag-heading muna ako tapos nag-paragraph ako, hindi ko na kailangan maglagay ng break line sa gitna. Okay? So merong 6 na heading tag, no? 6 na heading tags, H1 hanggang H6. So, ang pinakamalaki yung H1. Okay, so dito siya gamitin. Ang pinakamaliit yung H6, no? Okay, for this example, maglalagay lang ako ng sentence sa gitna ng heading 1 tag. For example, this is H1 heading. Para makita natin mamaya kung anong kaibahan ng 6 na heading. So, magkakaroon lang ako ng closing tag na heading 1 din, o H1. Okay, para mabilis, kakopy ko lang to. Gagawa pa ako ng 5. So, copy-paste lang tayo, no? Okay. Papalitan ko lang tong 1 ng hanggang 6, no? Para magamit natin lahat yung heading tags, no? So, papalitan ko 2, 3, 4, 5, and 6. Kahit yung sa may closing tags nila. Papalitan natin sila. Okay, kahit sa example natin para mas madali natin silang malaman kung saan natin ginamit yung mga heading na yun. So, ito yung 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, para malaman natin yung output, save natin to. Sa file, save as. I-save natin siya doon sa DHTML folder natin, di ba? Nasa desktop yun. Ayun, DHTML folder. Pag sinave natin, siguraduhin natin na yung save as type niya is naka all files. Sa file name niya, lalagyan natin act3 or activity 3. Then, yung extension niya, .html. Okay, huwag yung kakalimutan lagyan ng .html. Okay? Then, save natin. I-minimize ko lang itong notepad. Bubuksan ko yung DHTML folder. Ayun, may act3 na tayo, no? So, bubuksan ko lang siya. Okay, wait natin. Wait. Ayun. So, bumukas na siya. So, ito yung output natin kanina, no? So, ito yung source code natin. Okay, ko-compare lang natin, no? So, makapansin nyo, merong 6 na sentence dito, di ba? So, this is H1 heading, tas H6 heading, no? Mapapansin nyo, ang pinakamalaki yung H1, di ba? Ang pinakamaliit yung H6 heading, okay? So, ganun siya gumamit. Mapapansin nyo rin na sa pagitan ng kada heading tag ko, hindi ako gumamit ng BR. Pero sa output natin, automatic, nakababa siya ng one line, no? Or naka-enter siya. Dahil meron ka siyang built-in break line, okay? Ganun ginagamit ang heading. Mapapansin nyo rin, hindi tayo gumamit ng font size, pero nag-iba-iba yung font size ng mga sentence na tinype natin. Bakit? Kasi nga, may sariling font size ang heading tags. So, ang pinakamalaki is heading 1, pinakamaliit is heading 6. Okay? And try natin i-manipulate tong heading tags, no, using internal CSS. So, ang gagawin natin, itong example kong to, buburahin ko lang tong H4 hanggang H6. Dun sa head part niya, dito ko i-declare kung anong script yung gagamitin natin. So, for example, style type. Okay, itong linyang to, ito yung magsasabi sa browser
kung anong script yung gagamitin natin. So, gagamit tayo ng CSS. Okay, text CSS or cascading style sheet script. Then, itong line of tag na to, ito, ang ibig sabihin ito yung magsasabi sa browser na gawin mong invisible yung mga itatype po dito. Itatype natin dito is yung format ng heading natin, no? So, mag-start ako sa H1, no? So, ipo-format ko yung H1. Di ba kanina nung ginawa natin to, napansin nyo, ang pinakamalaki H1, then, yung kada lumalaking number, lumiliit yung font size niya. So, by using internal CSS, babalik ta rin ko siya. Kahit H1 na yan, kahit automatic na malaki na yan, gagawin ko, ang pinakamalit naman ngayon, yung H1, ang pinakamalaki yung H3. Paano ko magagawa yun? Using internal CSS. Automatic babaguhin rin natin yung font family nila at saka yung font color. Okay? So, okay, ganito gumawa ng internal CSS. So, yung muna yung HTML tag natin, H1, di ba? Then, ang bawa, font size. Okay, ano ba? Size nito is 12 lang. Okay. Then, font family niya. Okay. Palitan natin siya ng halimbawa Comic Sans MS. Okay, and yung kanyang color, palitan natin yung color niya. Gagawin natin siyang blue. Gagamit tayo ng hexacolor, no? So, ang hexacolor for blue is 0000FF. Okay, ayusin ko lang ng konti. Yun, lalakihan ko lang para makita natin full screen. Then, okay, closing braces. Okay? So, yan yung para sa H1, no? Sinabi natin H1, disregard mo yung kanyang font size dahil gumamit tayo ng internal CSS, automatic gawin mo siyang font size 12. Okay? Kahit H1 ka pa. Okay? So, kakopy ko lang to para mas konti yung gagawin natin. I-paste ko lang, papalitan ko ng H2 to. Okay? Gagawin ko to mga size 18. Okay, ang font family niya, okay, papalitan natin ng, okay, monotype cursive. Okay, yung kulay nito, gagawin natin siya na green. Ang hex color ng green is 00FF00. And last, yung sa heading 3, papalitan ko lang to ng 3. Yung font size niya gagawin kong 24. Laki na. Okay, 24. Tapos yung kanyang font family, papalitan ko ng Tahoma. Okay, Tahoma. Yung font color niya gagawin kong red. So, ang hex color for red is FF0000. Okay? So, hindi ko pa sinasave, di ba? Pag napapakita lang ako sandali. Di ba, dito sa example na ito, mapapansin nyo, pinakamalaki H1. Okay, then lumiliit. Mas maliit yung H2 sa H1, then maliit rin yung H3. Pero dahil gumamit ako ng internal CSS, okay, mamaya yung H1 natin magiging maliit yan. Mas maliit yan kaysa sa H2 at saka H3. At the same time, magkakaroon ng kulay. Bakit? Dahil nga yan sa internal CSS. But before that, close ko muna to. Okay. Then close style. Natin close style. Ang closing is laging may / sa simula. Okay. So, gagawin ko siya, save ko lang, hindi ko babaguhin. File, save. So, pag ni-refresh ko to, itong page na to, automatic mawawala na yung H4 hanggang H6 kasi binura natin, di ba? Pero, kahit heading 1 yung tag na nandito, di ba? Kahit heading 1 yung nandyan, at alam natin na ang heading 1 ang pinakamalaki sa lahat ng HTML tag, magiging siya ang pinakamaliit. Magiging font size 12 lang siya. Bakit? Dahil nga gumamit tayo ulit ng internal CSS. So, refresh ko lang Okay. See? Balikan natin yung command. Okay, yung source code natin. Papansin nyo, okay, using ko lang para makita natin mabuti. Papansin nyo, okay, na H1 yun, di ba? Di ba kayo na siya yung pinakamalaki? Ngayon siya na yung pinakamaliit. Mas malaki na yung H2 sa kanya, then mas malaki ulit yung H3 sa kanya. Bakit? Dahil yun sa internal CSS. Kaya na rin walang kulay yung mga yan, di ba? So, nagkaroon na rin siya ng kulay, di ba?
naging blue, green, red. At the same time, nagbago yung kanilang mga pagkakasulat of one family. Okay? So, ganun gumamit ng internal CSS at heading tag sa HTML. I hope na may natutunan kayo sa tutorial na to. At muli, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng mentor or teacher para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa next video. Maraming salamat. God bless.